Si Adrian, 23 years old. Tahimik lang siyang tao. Hindi pala post, hindi maingay. Hindi rin siya yung tipong achiever nung school. Pero araw-araw, may laban siyang hindi nakikita ng iba. Gigising siya ng maaga. Papunta sa trabaho habang halos wala pang tulog. Makikipagsiksikan, magtitiis sa pagod, tapos uuwi na parang ubos na ubos ang utak at katawan. At gaya ng karamihan, may isa siyang paraan para gumaan ang pakiramdam niya. Online shopping, fast food, mobile games, inom, late night scrolling. Kung ano-anong bagay na nagbibigay ng mabilisang saya. At lagi niyang sinasabi, okay lang to, reward ko naman sa sarili ko. Sa umpisa, walang mali. Kasi sino ba namang ayaw sumaya pagkatapos ng stressful na araw? Pero habang tumatagal, napansin niyang parang walang nangyayari sa buhay niya. Parehong sweldo, parehong problema, parehong level. Parang umiikot lang siya sa parehong cycle. At ang mas masakit, may mga kasabayan siyang unti-unting umaangat. Yung dating kasama niyang walang pera, may negosyo na. Yung dating simpleng empleyado, may investments na. Yung iba, nakakapag-ipon na habang siya, kapag sweldo, parang dumadaan lang. At isang gabi habang nakahiga siya at walang tigil sa pag-scroll, may nabasa siyang linya. Ang taong hindi kayang kontrolin ang sarili, madalas kontrolado ng temporary pleasure. Napatigil siya. Kasi parang siya yun. Bigla niyang na-realize, hindi siya mahirap dahil malas siya. Hindi rin dahil kulang siya sa sipag. Ang problema, lahat gusto niya agad. Kapag may pera, gastos agad. Kapag stressed, aliw agad. Kapag nalulungkot, dopamine agad. Hindi niya namalayang nasanay na pala siya sa instant gratification. At doon nagsimula ang pagbabago. Hindi dramatic, walang overnight success, walang biglang yaman. Ang unang binago niya, yung maliliit na decision sa araw-araw. Nung sumweldo siya, imbes na bumili agad ng bagong sapatos, nagtabi muna siya. Nung gusto niyang magpuyat kaka-scroll, natulog siya ng maaga para makapag-focus kinabukasan. Nung gusto niyang ubusin ang weekend sa pahinga, ginamit niya ang ilang oras para matuto ng bagong skill online. At sa totoo lang, sobrang hirap. Kasi habang ang ibang tao nagpapakasaya, siya nagtitiis. Habang ang iba nagpapadala sa cravings, siya nagpipigil. Habang ang iba inuuna ang comfort, siya inuuna ang future. Minsan naiinggit siya. Minsan gusto na rin niyang bumalik sa dating lifestyle kasi mas madali ang instant pleasure. Masarap, mabilis, walang hirap, pero pansamantala lang. At yan ang bagay na unti-unti niyang naintindihan. Ang comfort ngayon, minsan kapalit ng hirap bukas. Pero ang sacrifice ngayon, madalas daan para gumaan ang future. Lumipas ang ilang buwan, unti-unting nagbago si Adrian. Hindi pa rin perfect. May mga araw pa rin tinatamad siya. May mga araw na gusto niyang sumuko. Pero iba na. Mas disiplinado, mas controlled, mas malinaw ang direksyon. At unang beses sa buhay niya, nakakaramdam siya ng tunay na progress. Hindi dahil bigla siyang yumaman, kundi dahil unang beses, kaya na niyang kontrolin ang sarili niya. At doon niya na-realize ang isang bagay na hindi naiintindihan ng karamihan. Ang tunay na power, nasa kakayahang maghintay. Sa panahon ngayon, sobrang bihira na ng taong kayang mag-delay ng gratification. Lahat gusto mabilis. Mabilis na pera. Mabilis na resulta. Mabilis na validation. Mabilis na success. Kapag walang result agad, sumusuko. Kapag mahirap, ayaw na. Pero ang realidad, lahat ng valuable sa buhay, matagal buuin. Muscle, business, discipline, success, freedom, lahat delayed. Doon niya naintindihan kung bakit maraming tao ang na-stuck. Hindi dahil kulang sila sa pangarap, kundi dahil nauubos sila sa short-term pleasure.
temporary happiness, temporary escape, temporary comfort, habang unti-unting nawawala ang oras, pera at potential nila. At ang masakit, maraming tao hindi nila napapansin na iyon na pala ang sumisira sa future nila. Kaya habang ang karamihan naghahabol ng sarap ngayon, ang disiplinadong tao tahimik lang na nagtatanim para sa bukas. Tahimik lang siyang nagtitiis. Tahimik lang siyang nag-iipon. Tahimik lang siyang nagbo-build. At balang araw, habang ang iba nagtatanong kung bakit siya umangat, hindi nila makikita ang mga gabing pinili niyang maghintay kaysa magwaldas. Kasi ang delayed gratification, hindi glamorous sa simula. Walang applause, walang instant reward, walang mabilisang dopamine. Pero ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit may mga taong umaangat habang ang iba nananatiling stuck. At habang naglalakad pa uwi si Adrian isang gabi, napangiti siya kasi ngayon naiintindihan na niya ang totoong ibig sabihin ng discipline. Hindi lang pala ito tungkol sa pagtitiis. Ito ay kakayahang isakripisyo ang gusto mo ngayon para sa buhay na gusto mo sa future. Dahil minsan, ang pagitan lang ng successful at stuck na tao ay kung sino ang kayang magsabi ng hindi muna ngayon